you go? We used to be kids, now I feel so grown. I miss being free to be me, not alone. I used to have friends, but we don't talk anymore. I guess that's on me, I got busy. I used to drink soda, now I switched to whiskey. I didn't want time to pass, but time is fast. I just wish you were more than memories. I got kids now, but I'm a kid now. I haven't grown in my mind, just my skin now. I don't get taxes, I hate chores, I hate mail, bills, and miss the outdoors. I feel like the air used to smell different. The grass was greener and the summers were for swimming. I used to play baseball every inning. Now I work for a living. Watch more podcasts and hear less music. My brain feels different and I don't wanna lose it. I try to stay healthy but I'm tired all the time, cause there's too much on my mind. Got into meditation, just try to So ayun nga mga besto, nandito tayo ngayon sa may New Star Pulilan. Pero makikita nyo to sa branch ng Skygo Baliwag. Pero marami ng buyer nito at marami na talagang kukuha, no? Ngayon pa nga lang meron na silang 4 na buyer para dito. Pero sa isa meron ng sure. Pero ayan, sa lahat ng mga gustong kumuha nito, pwede nyo akong kontakan sa aking Facebook page na iMark Moto 2.0 para at least ma-assist ko kayo at makapagpa-reserve tayo ng ganitong motorcycle. So, ayan, ikutan natin saglit dahil nga medyo masikip dito. Ayun na naman, nandito tayo ngayon, naka-display ngayon yung Skygo booth, no? Dito sa may New Star Pulilan, okay? So, bagong bukas lang to. And, ayan, ikutan natin para at least malaman natin ano nga ba ang meron dito sa motorcycle na to. Let's go! So ayan, kita nyo naman. Kita nyo to? Napakaganda ng itsura ng kanyang headlight. Meron tayong LED. Okay, may daytime running light din tayo rito. Tapos glossy finish. Napakaganda ng paint job na ito. So yung signal light nya, ito yung signal light nya, bulb type. Meron din dito sa side na to. So ganyan ang itsura nya. Ang ganda ng handlebar. Napakataas ng handlebar, parang Harley Davidson yung kanyang datingan. So, naka-telescopic fork din tayo rito, matte finish. Ganda rin yung kanyang fender, mahaba. Ganda ng paint job. Tapos naka-single disc brake, naka-dual path caliper. Ang ganda rin ng kanyang mugs. Ayan, kita nyo naman yung mugs nyan. Timsan din yung kanyang tires. Ayan, so sa Timsan, alam ko na yan, subukan na yan. Ang tagal maupod ng ganitong tires. Okay, ang size naman ito ay 130 90 by 16. Tubeless na rin ang tires na ito. So, ang ganda ng itsura ng tires. Ayan, ganyan ang itsura niya. Pati yung ating mugs dito. Ayan. So, naka-radiator na rin to. Meron na rin tayong cover dito. Kagandahan kasi dito. Yung cover niya, ayan, naka-built-in na. So, naka-radiator din tayo dito. Easy access din siya. So, ayan ang itsura natin. And meron tayo rito, FI na nga rin pala ang isang to. Nakalagay dito, LGC FI fuel injection. Ayan. So, yung kanyang rear brake pedal, ito yung itsura niya. Para talaga tayong naka Harley Davidson dito. Ito yung pinaka foot pegs niya rito. Tapos combination siya ng rubber and metal sa ilalim. Ayan. So ito yung makina, may Skygo tayo rito na naka-engrave. Ayan, napakalaki ng makina niya. So mas mabigat to sa Tempest 250. So 200cc lang to. Pero napakabigat ng motorcycle na to. Pero napaka-forma, ang ganda talaga ng itsura. So dito sa side may ganito tayo, matte finish. Ganda ng itsura, no? Ganda rin ng paint job. May Magnus tayo na emblem, Magnus 200. Ito. Dito nakaka-premium talaga yung datingan niya. Sa kanyang tambucho, ano naman to, no? Ayan, no? Ang laki ng tambucho niya. Kita nyo naman yan, may cover tayo rito na metal. Metal din to. Tapos,
foot pegs para sa angkas. Hindi ko na-expect na ganito yung itsura nung ating foot pegs para sa OBR. Tignan nyo to, parang ano lang siya, no? Sumasabay lang yung design dito. Tapos pag binaba mo, pak, ganyan ang itsura niya. Napaka-forma. Pero syempre, ingat tayo rito kasi nga, etong part na to, wala siyang cover. Okay? Pero ang isa sa mga nagustuhan ko rin dito, yung logo na to. Ang ganda ng itsura, para siyang Autobots, okay, yung itsura or yung design. Yan. So, sa tambucho, ito yung itsura natin. Ganyan. Kita nyo naman yan, meron din tayong cover dito. Ganda ng itsura, oh. Tapos, meron tayong dual shock, okay, adjustable, swing arm naman, napakaganda rin. Naka-drum brake tayo rito sa likod. Okay, ang size nga pala dito ay 130/90 by 15. Tubeless na rin to. Ganda rin ng itsura. So, meron tayong reflector sa side. Kagandahan dito kasi nga, syempre, pag liliko tayo, makikita tayo dito. Visible tayo rito. Yung ating taillight, ayan, LED, may plate light, signal light natin dito, naka bullet type tayo rito. Tapos yung kanyang bracket para sa kanyang template, ayan. So, tingnan nyo naman to, napakaganda nung kanyang handlebar. Meron na rin tayo rito na USB charging port. Ayan, so ilan to? Isang USB charging port, and then yung handlebar niya, makita nyo, pwede tayong mag-adjust dito. Depende sa trip natin kung anong i-adjust natin dito, kung gaano siya kababa at kung gaano din siya kataas. Ayan, so meron tayo rito sa mga switches na very looks premium yung datingan. Yung clutch niya, ito yung tsura, ayan, smooth lang din. Yung grip niya, sobrang kapit ng grip niya ito, tsaka ang taba. Meron tayo ritong flasher, high and low, signal light, busina. So ganyan, napaka premium ng datingan niya. Sa side naman, meron tayo ritong adjustable din na ating lever. Same din yata dito. Hindi siya adjustable dito sa side, pero dito sa front brake, adjustable siya ng 1 to 4. Okay, so hazard switch, kill switch, park light, headlight. Ayan, yung throttle natin dito sobrang babaw din. And kagandahan, yung gas tank nga pala natin nandito sa side. Ito, oh. Tapos yung digital panel natin dito, meron tayong digital and analog din pala. So RPM, and then dito yung speedometer niya. So meron tayong adjust and ano rito, may pinipindot dito na dalawa. Ito yung datingan niya. Napakaganda, napaka-premium. Tapos may skygo tayo rito sa side. Okay, emblem. Upuan natin dito, ang lapad ng upuan. Saktong-sakto sa mga puwet natin dito. Tapos yung foam niya, sobrang lambot din. Sobrang ano din, oh, kapal din ng foam. Tsaka ang premium din ng ating leather dyan. So, doon tayo sa side. Same din dito, naka-dual shifter din tayo dito. Dual head shifter. Ito yung datingan niya. Ayan. So, ito naman yung itsura ng ating engine dito sa side. Ayan. So, ang ganda nung ano pala. Ito talaga yung ano, yung Magnus. Ayan. Yung kanyang logo, NBF na nakalagay dito. So, siguro sila yung supplier nito. Ayan. So, meron din tayo ritong chain cover, yung ating sprocket. Napakalaki din ng sprocket natin dito. So, ganyan ang itsura niya. Okay. Dun sa lahat ng mga gustong kumuha ng ganitong motorcycle, pwede nyo akong kontakin sa aking Facebook page para at least I stay healthy, but I'm tired all the time, cause there's too much on my mind. Got into meditation, just try to be more patient. Find a passion, a purpose, a reason to keep chasing all the dreams that I had when I was a little kid. Whatever happened to those dreams, man, there's something that I miss. Maybe I should do this, I always loved music. Maybe I could find a way to make these dreams lucid. I really wanna try, cause I might have a chance before I die to see the world with a soulmate by my side. Yeah, that would be the life, not a fucking 9 to 5. I wanna feel alive for a minute at a time. Let the kid out that's been stuck, captive on the inside, who had dreams, big things were gonna come from his life. Can you hear me calling? Am I wasting time? mga best, no, sa lahat ng mga nagtatanong magkano nga ba ganitong motorcycle, ito ay nagkakahalaga. Nandyan sa screen nyo. At hindi ko rin talaga kabisado yung presyo niya. Ilalagay ko na lang sa screen nyo kung magkano nga ba ganitong motorcycle. So sa tingin nyo, sulit nga ba ang presyo niya ngayon 2025? Comment nyo naman yan. At para sa lahat ng mga nakabili na
o nakagamit na ng ganitong motorcycle, baka pwede nyo i-share dyan sa comment section. Ano nga ba yung mga naging experience nyo sa motorcycle na to? Ayos na ayos yan. So, ayun na nga, sa handlebar, kita nyo to. Familiar yung handlebar niya. Diba, ganito rin yung nakita natin sa Magnus. Adjustable din siya, depende sa inyo. Ang haba no? Ang lapad no? Ayan, yung kanyang handlebar, ignition. Sobrang simple lang din naman. And yung ating headlight na meron tayong projected lamp dito na 3. LED na rin yan, may round style din na daytime running light. Yung ating signal light, flexible din naman. Meron tayong LED rin dito. So, naka-inverted forks. Yun ang forma din. Maporma din talaga yung kanyang front fender. Metal din to. Yun, metal siya. Meron tayong reflector, naka-single disc brake, dual pot caliper. Pero yung size dito ay 120/80/16. Tubeless na rin. CST tires na rin ang brand neto. Ayan. So, ito naman yung mugs natin. Ganyan ang itsura. Yung forma. Maganda rin yung style. Radiator natin dito. Ito, meron na rin siyang cover. Kagandahan, di ba? Meron na tayong ganyang design. Hindi na rin talaga siya tayo bibili, no? Ng additional pa. So, binigay na ni Racal yung mga hinihiling natin, di ba? Ito kasi maganda to. Lalo na kapag nasa high speed na tayo, yung mga maliliit na bato. Lalo na dito sa Angat, medyo maalikabok din talaga rito. Kaya, maganda na may ganito. Yung chassis natin, kitang-kita natin dito, maganda yung pagkakadugtong. And then, yung ating foot pegs para sa rider, nakiflip naman siya. Yung ating rear brake pedal, smooth lang din naman. No? Talagang pang Harley Davidson yung datingan nito. Motafino, meron tayo rito na nakalagay. Parang emblem na ngayon datingan. Ganda cover niya. Naka-Bitwin engine. Tapos yung logo ng Motafino. Angas, no? Parang immortal no? So, meron na rin tayo dito na monitoring ng ating oil. Yung ating tambucho, kita niya, napakaganda ng tambucho niya. Meron din tayo rito na cover, metal din to. Dito rin, sa side. Tapos, ang ganda ng paint job niya, yung mga glitter effect din tayo rito. Tapos, ito yung itsura ng ating tambucho. Ayan. Naka 2-cylinder tayo rito. Maganda rin daw yung tunugan nito, sabi nila. So, sana mga pag-test ride din tayo ng mga unit ni Racal. Okay? So, meron tayo rito yung decals niya, yung Bitwin, B-Master 250. Ayan. May Motafino dito. Diba? Sa side na yan. Tapos, upuan. Mamaya na tayo dun sa handlebar. Ayan. Sa upuan, ito yung itsura. May Motafino din dito. Stitches. Ating foam, sobrang lambot din. Tapos, ito yung ating OBR. Yung upuan niya. Ayan. Medyo maliit lang yung datingan nito. Pero sobrang kapal din ng foam. Ayan. Kaya dual shock din tayo rito. Adjustable. CST tires. Ang size naman dito ay 150/80/15. Naka single disc brake na rin tayo rito. Tingin ko nga ABS nga yun nandito. Harap at likod may ABS. And then single pot caliper tayo rito. Ayan. Yung mugs niya. Ang ganda. Fender. Meron din tayo rito para sa talsik ng putek. Para hindi masyadong bugbog yung ating OVR kapag umuulan. Yung ating taillight nandito sa baba. Ito, yung kanyang mudguard. Ayan, may bracket siya dito. Ito yung pinaka taillight natin dito. May reflector, signal light natin dyan. Okay? So, naka-belt drive nga pala ang isang to. Sa mga nagtatanong, ayan, belt drive. Ganda rin, di ba? Tapos yung angkasan, para sa OBR, napiflip din naman yan. Ganyan yung datingan niya. Combination ng rubber and metal. And yung itsura natin dito sa ating single head shifter. Ayan. So, ito yung makina dito sa side. Ganda, no? Ganda ng Bitwin talaga. Gusto ko rin talaga marinig kung katunugan ba niya si Victorino. Kasi Bitwin din yon. Tingnan natin, di ba? Halos same sila ng, ng CC. 250cc rin yun Ito naman, yung ating gas tank. Pang big bike talaga yung datingan niya. Ayan. Okay. Yung ating panel gauge, naka-round style, digital. Sa mga switches niya, hindi rin papatalo Adjustable din yung ating lever. Ayan. Smooth lang din naman.
Ito 1 to 4 yung adjust niya. Dito rin sa side 1 to 4 din. Switches, meron tayong kill switch, hazard switch, on and off ng kanyang park light. Ayan. Park light, headlight. Ayan. Electric starter. Meron na rin tayo rito na bar and side mirror. Naka-round style din tayo rito. Ganda. Pang classic talaga yung dating yan. Yung ating grip, maganda, makapit. Tapos yung throttle niya sobrang pabaw. Tapos sobrang responsive. Oh. Ganda rin, oh. Okay, so may Motofino din dito sa harap. Dito naman sa side, okay, meron tayong flasher, yung kanyang enter, select. So, siguro meron connected dito para ma-adjust natin. No, yung clock, yung ano, baka meron dyan. Okay, kasi may mga wiring siya dito eh. So, high and low, signal light, and busina. Ayan. Sa side naman pala, meron tayo ditong USB charging port. Okay? So, sa tingin nyo, sulit nga ba ang kanyang design and presyo para sa motorcycle na to? Itong Motofino V-Maxter 250. So, comment nyo naman yan sa baba para at least malaman ko kung ano nga ba ang mga suggestion and comments nyo rito. Ayos yan.